Natapos na ang palabas na Batang Kwapo at ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa House of Lies. Para sa mga nais manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming Cinema Insight English channel at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat. Ngayong gabi, isang tanong ang hindi ka patutulugin. Paano kung ang pamilyang akala mo'y iyong kanlungan ay itinayo pala sa kasinungalingan? At paano kung ang taong pinakatiwalaan mo ang siya palang unang tumama, hindi mula sa likod, kundi direkta sa puso? Handa ka bang harapin ang katotohanan o pipiliin mong ipikit ang iyong mga mata? Sapagkat sa kwentong ito, walang inosente. Lahat ay may tinatago. Sa katahimikan ng panalangin, maririnig ang isang tinig ng pag-asa. Panginoon, pagalingin si Jasmine. Ngunit napansin mo ba? Hindi lamang si Jasmine ang may sakit. Ang buong bahay ay may karamdaman. Bawat sulok ay puno ng galit, lihim at pagtataksil. Mas mabigat pa ang hangin kaysa mismong karamdaman. At sa likod ng panalangin, may isang bagay na inilibing. Tingnan si March. Wala nang himala sa kanyang mga mata, kundi pananampalatayang unti-unting nababasag. Madali ang paghingi ng tawad, ngunit maibabalik pa ba ang tiwalang nabasag? O ilusyon lamang ang pinipilit niyang paniwalaan? Kung ikaw si March, mapapatawad mo ba si Paulo? O masyadong malalim ang sugat upang maghilom? At si Paulo, nakikita mo ba ang kanyang pagkabalisa? Handa siyang tanggapin ang mga sampal, ang mga sigaw. Ngunit bakit? Dahil sa pag-ibig o dahil nahuli na siya at wala ng takas? Ang kanyang mga salitang, "Mahal kita." Tunay bang pag-ibig o mga linyang binigkas dahil sa takot na mawala ng kontrol? Maaari bang magdulot ng ganoong sakit ang tunay na pag-ibig? At narito ang isa pang mas madilim na layer. Tahimik na umiiyak si Jess sa kanyang pagdurusa. Mamamatay na ako. Hindi lamang ang kanyang katawan ang mahina, kundi ang kanyang halaga sa sarili. Pakiramdam niya ay pabigat, pamalit, hindi kailanman pinili. Ngunit ang tanong, tunay ba niyang pinaniniwalaan ito? O may gumawa sa kanya upang maramdaman na ganoon kaliit ang kanyang halaga? Piraso-piraso, nabubuo ang mas malaking larawan, tulad ng puzzle na pinagsasama-sama. Ngunit habang mas nagiging malinaw, mas nakakatakot ito. At biglang dumating si Yoli, isang anino mula sa nakaraan, isang tumakas na figura. Ang kanyang presensya ay nagpapaalala na gaano man kalalim ang pagkakabaon ng mga lihim, palaging may paraan itong bumalik. At ang pagbabalik na yon ay maaring gumiba ng kasalukuyan. Bakit tila si Yoli ang may hawak ng susi sa katotohanan? At bakit siya tumatakbo? Sarili ba niyang kasalanan o tinatakasan niya ang mas mapanganib na bagay? At bigla, isang papel, isang simpleng piraso, ngunit sapat upang gumuho ang buong mundo ni March. Ang resulta ng paternity test, 99.9%. Wala ng pagdududa, wala ng tsismis. Ito ang katotohanan. Si Ashley, anak ni Paulo. Huminto ka muna at dami ng bigat ng dagok na yon. Ito ay hindi lamang pagtataksil. Ito ay isang dekada ng kasinungalingan. Isang lihim na itinago sa ilalim ng iisang bubong kung saan nagtiwala si March, nagmahal, ngunit siya'y nilinlang. Ngayon lumilitaw ang tanong, ano ang mas masakit? Ang pagtataksil mismo o ang katotohanang alam ng lahat sa paligid habang siya lamang ang naiwan sa dilim? Dito nagbabago si March. Hindi na siya umiiyak, hindi na siya nababasag, hindi na siya nagdududa. Siya ay nagiging bagyo. Ibinubunyag niya ang lahat, walang takot, walang pagpipigil. Para bang matapos ang mga tao ng pagkakakulong, siya ay tuluyang pinalaya. Ngunit tingnan ng mabuti. Sa loob niya ay hindi lamang galit, kundi malalim na sakit. Sakit na matagal niyang itinago. Ngayon ay binigyan ng tinig sa unang pagkakataon. Isa pang tanong ang lumilitaw. Bakit alam ni Greg? Bakit siya nanatiling tahimik? Ano ang tunay niyang papel? Siya ba ang utak ng buong laro? O isa lamang manlalarong gumagalaw ng mga piyesa
para sa sariling kapakinabangan. At si Thea, tahimik ngunit mapanganib, isang babaeng kayang wasakin ang pamilya para sa sariling kaligayahan. O marahil may mas malalim pang plano. Tunay ba ang kanyang pag-ibig kay Paolo o ginamit lamang niya ito para sa mas malaking layunin? Si Paolo, nasa gitna ng lahat. Sino ba talaga siya? Isang lalaking bumagsak sa tukso o isang taong nabuhay sa kasinungalingan sa loob ng maraming taon? At narito ang hindi inaasahang twist. Kung tunay na magkapatid sina Ashley at Jasmine, naroon ang posibilidad na mailigtas nila ang isa't isa. Isang bone marrow transplant. Kahit sa loob ng kasinungalingan, may nakatagong pagkakataon para sa pagtubos. Hindi ba't nakakatawa? Ang batang isinilang mula sa pagtataksil ang siya palang susi upang mailigtas ang inosente. Ngayon ang tanong, ano ang kanilang pipiliin? At sa sandaling akala mo'y naabot na ang sukdulan ng sakit, nagsisimula ang tunay na bangungot. Tahimik ang bahay, ngunit hindi ito kapayapaan. Ito ay katahimikan na naghihintay ng pagsabog. Ramdam mo ba? Bawat tao ay nagbabantay, nagdududa, nagtatago. At sa katahimikan na yon, hindi na umiiyak si March. Mas nakakatakot siya ngayon sapagkat ang babaeng tumigil sa pag-iyak ay madalas siyang handa ng umatake. Akala mo ba'y tapos na nang mabunyag ang lihim? Hindi. Sapagkat ang katotohanan ay hindi basta lumalabas, ito ay nag-iiwan ng mga pilat at madalas humihila ng mas madidilim pang lihim. Ngayon bumabalik tayo kay Yoli. Pagkatapos ng lahat, bakit siya bumalik? Ang pagtakas sana ang mas ligtas. O marahil hindi siya tumatakas, kundi papunta sa mas mahalagang bagay, isang bagay na kayang gumuho ng lahat. At ang kanyang mga salita. Ngayon imposibleng malaman kung sino ang dapat pagkatiwalaan, huminto at mag-isip. Kung si Yoli, isang tumakas, ay nagsasabing walang sino man sa loob ng bahay ang mapagkakatiwalaan, sino ang tunay na kaaway? Si Thea, si Paolo, o isang taong tahimik na nagmamasid sa lahat ng nagaganap at nang magbigay ng basbas ang pari, alisin ang anumang nagdadala ng pinsala. Tila may hindi nakikitang presensya na tumatawa, sapagkat gaano man karaming panalangin ang ialay. Ang mga kasalanang inilibing ng maraming taon ay hindi basta mabubura. Tingnan si Ashley. Tahimik siya, ngunit hindi inosente. Lumaki siya sa loob ng kasinungalingan. Isang buhay na hindi kailanman kanya, isang pamilyang hindi kailanman buo. Ang tanong, alam na ba niya ang katotohanan? O ngayon lamang siya hinihila papasok sa laro? At kung alam na niya, bakit siya nanatiling tahimik? Narito ang pinakanakakagulat na posibilidad. Paano kung hindi lamang si Paolo ang may sala? Paano kung si Thea ay hindi basta umibig, kundi pinlano mula sa simula? Isang planong pumasok sa pamilya, kunin ang kapangyarihan at wasakin ito mula sa loob. Ito ang sugat na pinakamasakit, hindi lamang pagtataksil, kundi isang dekada ng kasinungalingan. Isang lihim na itinago sa ilalim ng iisang bubong, kung saan nagtiwala si March. Nagmahal, ngunit siya'y nilinlang. At ang pinakakruwel na sugat ay hindi lamang ang pagtataksil mismo, kundi ang katotohanang alam ng lahat, habang siya lamang ang naiwan sa dilim. Sa sandaling yon, nagbago si March. Hindi na siya marupok. Siya ay naging bagyo. Nagsalita siya ng walang takot, ibinulalas ang mga katotohanang matagal nang nakulong, para bang sa wakas ay pinalaya. Ngunit sa loob ng kanyang galit ay naroon ang malalim na sakit. Sakit na matagal niyang itinago, ngayon ay sumisigaw sa unang pagkakataon. At tumitindi ang mga tanong. Si Greg, bakit alam niya? Bakit siya nanatiling tahimik? Siya ba ang tunay na utak ng laro? O isa lamang manlalarong nagpoprotekta ng sariling interes? At si Thea, tahimik ngunit mapanganib. Isang babaeng kayang wasakin ang pamilya para sa sariling pagnanasa, o marahil bahagi siya ng mas malalim na plano. Tunay ba ang kanyang pag-ibig kay Paolo? O
O ginamit lamang niya ito bilang piyesa? Si Paulo, nasa gitna ng lahat. Sino ba talaga siya? Isang lalaking nadapa sa tukso? O isang taong nabuhay sa kasinungalingan sa loob ng maraming taon? At narito ang twist. Sina Ashley at Jasmine. Kung sila ay tunay na magkapatid, nakatago sa loob ng pagtataksil ang posibilidad ng kaligtasan. Isang bone marrow transplant. Nakaka-irony? Ang batang isinilang mula sa pagtataksil ang siya palang susi upang mailigtas ang inosente. Ngunit ang pagpili ang lahat. Pipiliin ba ni Ashley na iligtas ang kanyang kapatid? O hahadlangan siya ng galit? Sapagkat ang pinakamahirap na laban ay hindi laban sa iba, kundi laban sa sariling puso. Kapag dumating ang sandali ng katotohanan, nananatiling tanong, ano ang mas malakas? Dugo o galit? Katotohanan o paglaya? At hindi pa ito tapos. Mayroon pang isang lihim, isang hindi nila alam. Isang lihim na kapag nabunyag, hindi lamang sisira sa pamilya, kundi guguhuin ang lahat ng buhay na nakatali rito. Handa ka bang harapin ang katotohanan o pipiliin mong manatili sa dilim? Kaya sabihin mo, sino ang tunay na may sala? Si Paulo, si Thea, si Greg o si March mismo? At kung ikaw ang nasa kanilang lugar, ano ang pipiliin mo? Kapatawaran o paghihiganti? Tandaan, ang mga lihim ay hindi kailanman nananatiling nakabaon magpakailanman. Naghihintay lamang sila, matiisin sa tamang sandali upang lumitaw at wasakin ang lahat. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.